Low pressure area na si 90W katataas lang ngayong 10:30 AM ng aking tropical cyclone sector at tinawag na sa local name na Bagyong Isang. Inaasahan na magiging mas maulan ngayon sa ibang bahagi o kasama na ang buong Metro Manila, Central Luzon hanggang dito sa bahagi nga po ng Ifugao. Inaasahan babaybayin ni Isang ang buong Central Luzon kabilang na ang buong areas kasama na ang Ifugao, Benguet hanggang sa ito'y makatawid sa kanluran ng Ilocos Region. So ano ba ang magiging epekto nito sa NCR kabilang na ang Central Luzon? Tatalakayin natin. Buong Luzon, inaasahan pa rin ang malawakang ulan, kalat-kalat ito hanggang Southern Luzon, bunsod ng extension trough at sentro na rin ni Bagyong Isang, nakatataas lamang ngayong umaga. At ilang bahagi ng eastern portion ng Visayas at Mindanao, bagamat overcasting gloomy tayo, medyo moderate, asahan pa rin ang mga kalat-kalat ng pag-ulan pa rin, bunsod pa rin ng extension at yung mga surface trough at rebuilding ng intertropical convergence zone na manggagaling sa Palau. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw na Biyernes, August 22, 2025. Ang oras sa ating Boss FM Umaga ay 10:44 na ng umaga. Well, gaya nga po ng ating inaasahan, 3 days and 4 days ago, nag-forecast na nga po tayo gamit ang ating tropical cyclone as strike probability na maapektuhan nga po ang buong bahagi nga po ng Luzon, which is nangyayari na nga po mula kahapon pa hanggang ngayong araw. Hindi naman po tayo nagkamali sa ating mga analysis, kasama na ang buong Southern Luzon po yan. Mula sa ating tropical cyclone strike probability na kapag lumapit na nga po itong si 90W, which is ito na nga po, asahan po ang sa maghapon na magiging maulan. Pero wag masyadong mabahala dahil sa ngayon ay hindi naman ganun katindi ang magiging malawakang pag-ulan. Although magkakaroon ng mga ilang cluster ng mga moderate to heavy showers, lalo na dito sa may bandang silangan ng Northern Luzon, the rest naman ng Central Luzon at Metro Manila, madalas mga moderate hanggang moderate rain showers ang iiral. May mga ilan pa rin na mga heavy rain showers tayong iiral, lalo na sa mas malapit sa radius o sentro nitong si Bagyong Isang. Nakatataas lamang ng ating tropical cyclone sector ngayong alas 10:30 ng umaga. Nauna nang itinaas ito ni Pag-asa kanina. Kaya nung nag-post po tayo sa Facebook page, ay nanatili itong invest. Pero sinabi ko naman doon na inaasahan nga ngayong araw ay itataas yan ay Pag-asa once na magtaas within 24 hours si GMA. Kaya lang inunahan na po ni Pag-asa na nag-decide na kagad sila habang nasa 43 kilometers per hour to 44 kilometers per hour pa lamang yung 10-minute average. Nag-decide na si Pag-asa na tawagin na ito sa local name na Isang, since pumalo na nga po yung 44 kilometers per hour. Hindi nga lang siya umabot pa sa pinaka-threshold base sa aking tropical cyclone sector, kaya natili pa rin itong invest. Pero nung pumalo na yung 44.5 kilometers per hour, pumasok na siya sa pinaka-threshold, kaya automatic tinawag na itong Isang. So, ganun po ang pinaka-explanation niya na. Hindi naman 100% laging sasabay yan kay Pag-asa dahil siyempre si Pag-asa ay directive ang kanilang decision making. Siyempre, yung ating webpage is automated lamang. Kung ano lamang yung inabot na threshold ng maximum sustained wind, doon lamang makapag-decide ang ating tropical cyclone sector kung ito ay tatawagin sa international name o local name lalo na habang nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. So, ito nga po. Nakikita niyo sa aking dashboard, pangalan na niya ay Isang na. Kasi nga po, nag-reach na siya sa pinaka-threshold niya na at least 44.5 kilometers per hour. 10-minute average wind speed po yun. So, dahil pumasok na sa 44 kilometers per hour, ay yun na, automatic na tatawagin yan sa local name. Ayan na, Isang. So, ikasyam na po na bagyo ito sa bansa ngayong taon ha. So, take note yan mga folks. At makikita natin sa Doppler radar imagery, halos buong Northern Luzon, kasama na ang buong Metro Manila, at Southern Luzon ay kalat-kalat at napakamalawak po yung ating water vapor. Naglalaro yan between 2.5 to 3.0
ang ating rain rate. So expected po na magkakaroon pa tayo madalas na mga ilang moderate rain showers. Medyo pasulpot-sulpot ang magiging heavy rain showers depende sa dala ng surface trough dito. Ayan. So titingnan natin kung ano ang magiging abutin ng range nitong si Isang, yung mga malawakang pag-ulan. Makikita po natin kulay blue. Yan yung mga light to moderate madalas. Yung mga green medyo moderate na yan hanggang dito sa bandang yellow. Then nagpupula-pula gaya na lamang dito sa may bandang anong area nito? Ayan, dito sa Metro Manila, ayan moderate to heavy rain dito sa City of Manila. Ayan, kitang-kita naman po mga folks. Sakop ang hanggang dito sa may bandang Pasay. So medyo malakas po ang buhos ng ulan sa inyo diyan. So sa mga taga Caloocan, makikita nyo po mga light rain showers pa lamang ang inaabot sa atin. Pero pagtawid dito sa may bandang Tayuman, yan, medyo mas malakas na po yung ulan sa kanila. Yung buhos ng ulan dyan hanggang sa City of Manila. So, panawagan kay Mayor Isko, medyo bantay na po. At tingnan na po natin yung mga posibleng pagbaha muli kung sakaling malakas na ang buhos ng ulan sa inyo dyan. Ang balita nga daw nilinis ng husto ni Mayor Isko ang buong City of Manila. Tinanggal talaga yung mga clogging ng mga estero at mga ilog dyan. So tingnan natin ngayon kung magkakaroon pa rin ng malawakang pagbaha dahil sa inyo dyan sa City of Manila, kitang-kita naman sa satellite imagery natin ay moderate to heavy rain po ang nararanasan ngayon ng City of Manila hanggang dyan sa may bandang boundary ng Parañaque o Pasay City. So ingat na lamang po at hopefully ay hindi na mabilis ang pagtaas ng tubig baha dyan dahil sa pagkakaalam natin todo-todo po na nilinis po daw ni Mayor Isko ang City of Manila. Hindi masyado dito sa amin sa Caloocan, makikita ninyo light rain shower lamang ang inaabot sa amin. Kasama na ang buong dagat-dagatan sa ngandaan poblasyon hanggang sa buong Grace Park. Mga light rain showers lamang ang inaabot. Kaya makikita ninyo dito, light drizzle rains lang talaga ang naging pag-ulan sa amin sa Caloocan sa ngayon. So, hindi pa rin mawawala at titingnan din natin sa CIMS, makikita natin kasama na ang Caloocan. Makikita niyo mga light rain showers lamang ang nakikita to some moderate. Ayan. City of Manila din ang nakikitaan dito na nagkakaroon ng mas malakas na buhos ng ulan kumpara dito sa amin sa Caloocan. Pero ang matinding pag-ulan ay naririto po sa may bandang Aurora region. Ayun, kitang-kita naman po yan mga folks. So kung i-zoom out natin ng konti at i-update natin yung satellite CIMS imagery for estimation precipitation estimation po ito. Yan, para makita natin ang mga detalye. Ayan, kitang-kita naman mga folks ang ilang bahagi nga po sa silangan ng Luzon ang mas inuulan po. I-zoom in natin ng konti. Yan, may kakayahan nating na-zoom yung mga iba't ibang bahagi po ng bansa. So i-drag nyo lang po ito and then i-update nyo po para makita nyo po ng mas malapitan o mas detalye yung mga area na gusto nyong makita. I-zoom pa natin dahil masyadong malayo pa. Tingnan natin yung area. Ayan, kitang-kita po ang Baler Aurora tilang na dyan sa may bandang Quezon Province. Kitang-kita naman po sa satellite imagery ng rainfall estimation na nakakaranas sila ng heavy rain showers dyan. Kasama na ang Kasiguran Aurora. Ayan, kitang-kita po. So kung magbabasehan natin ang pinaka-outer satellite ng Quezon Province, yan dito sa may bandang Aurora region. Kaya kitang-kita naman sa Doppler radar, ayan moderate to heavy rain showers ang nararanasan ng mga taga Kasiguran Aurora, Dingalan, yan, abot yan hanggang dyan sa may bandang Baler Aurora, yan. Dyan po namamagitan ngayon yung sentro ng bagyo. So ang pinaka-reference kasi dito is nandito yung pinaka-sentro niya, ayan So Kasiguran Aurora yung nakikita natin na tutumbukin ng bagyo, ayan Ito yung sentro niya. Palapit na sa may, ayan, nasa baybay na kasi siya ng Kasiguran Aurora. Yan po ang magiging trajectory niya at inaasahan nga daw tatawid dito ng paganyan. Yan. Napakalawak lang kasi ng cone of ascendente. So makikita po ang heavy rain showers mas ramdam po dito sa buong Kasiguran Aurora. Kasama na ang buong Baler Aurora. Yan, areas na yan. Sakop po yan. Hanggang dyan sa may pagtawid nga po ng bandang Palanan Isabela, sa Dinapigi, hanggang Dilasag. So, boundary to boundary na yan ng Aurora at Isabela.
Yan. So, kitang-kita naman po yung moderate to heavy rain showers. Ingat po sa mga potensyal na pagbaha dyan, lalo na ng mga taga-Kasiguran at hanggang dyan na sa bandang Dinalungan. Yan. Sako pa rin yan ng Isabela, ng Aurora. Yan. Yan. Kasiguran Aurora hanggang Dinalungan, hanggang Baler Aurora po. Yan. Kitang-kita naman sa ating Doppler radar. Yan. So, real-time po yan. At least, nakakuha tayo ng real-time na data. Salamat na lang sa mga foreigner na nag-share sa atin ng actual Doppler. Yan. So, pinarasis natin, pinasmooth natin para mas makita natin yung wide range ng estimate na uulanin po. At least, mas maganda po ito kaysa dun kay Pag-asa na very pixelized. Hindi siya smoothen. Kaya hindi natin ma-estimate yung mga area na sasakupan. Hindi kagaya nito, at least nakasmooth siya, kitang-kita po yung mga area na talagang sasakupin ng mga pag-ulan po ngayong araw. Ayan, kitang-kita naman po sa Doppler satellite imagery. So, mag-iingat po ang mga kababayan natin dyan kabilang na sa buong Central Luzon dahil dyan po tatraverse itong si Bagyong Isang. Yan. So, damay-damay na kabilang na ang Metro Manila. At syempre, dahil sa kasabay po ang pag-iral ng ating habagat, mas mataas na magiging saturation po ang maging pag-ulan natin kabilang na ang Metro Manila at kalurang bahagi nga po ng Zambales, Angeles, Pampanga, Bulacan, kasama na ang Mimaropa area niya na. So, kitang-kita po. Sa lightning strikes nga po, ay matindi nga po ang pagkulog at pagkidlat na umiiral ngayon dyan na nasa around 64 lightning strikes sa dashboard. Pero sa ating real-time lightning detection system mula sa amin sa Caloocan, tingnan natin, antayin mo natin mag-load po yung kasama na ang 100 plus minutes ago. Tingnan natin kung maglo-load pa. Kasi, ayan, nag-load na po, total of 98 lightning strokes. As of 10:54 AM, meron tayong inner na 98 lightning strikes. Ang mas aktibo ngayon na nakakaranas ng pagulog at pagkidlat, dito ngayon sa may bandang Kasiguran Aurora. Kasama na ang Dilasag hanggang dito sa may bandang Madela, Nagtipunan hanggang San Agustin, at Baler Aurora pa rin. Ingat po sa mga pagkulat at pagkilat ngayon dyan. Dyan ngayon sa inyo, delikado ang masyadong mag-expose. Wala naman gaano sa ilang nalalabi ng Central Luzon hanggang Metro Manila. So, ang focus ngayon ng mga pagkulat at pagkilat nandyan sa may bandang Aurora sa Kasiguran. So, ingat po tayo mga folks. Dyan sa area po ng Kasiguran Aurora. Nandyan po ang pinaka-aktibong lightning strike sa inyo. Sa nalalabi naman sa, at least 20 to 40 minutes ago, nandito sa bandang Batanes Group of Islands, ang bahagi nga po ng Santa Ana, Cagayan, at sa may bandang Kaluran ng Zambales. Bagamat nasa may bandang West Philippine Sea naman ang most ng mga pagkidlat nito. However, makipapansin natin ang buong Nodo Luzon, extreme Nodo Luzon, maapektuhan ng mga pagkulog at pagkilat. Kaya pag-iingat pa rin po tayo mga folks sa maghapon dahil asahan ang maghapon na maulan sa buong Luzon area. So sa ating current conditions, overcast gloomy, medyo light drizzle rin kami sa Caloocan, overcast ang iiral ngayon dito sa amin sa Caloocan. So inaasahan sa buong Metro Manila na magkakaroon tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan na hindi pa rin mawawala ang mga tsansa ng pagkilat at pagkuluga. At kitang-kita naman sa ating CCTV snapshots, saturated na po ang paligid namin sa Caloocan, sa Grace Park at mga kalat-kalat na ngayon ang pag-ulan. Ayun, basa na po yung paligid namin. Actually, kagabi pa kami inuulan na mga pabugso-bugso na mga mahihina at katamtamang pag-ulan. Yan, nasa light rain shower naman kami so far, 7.20 mm lamang ang rain rate o rain velocity namin. So, mapapansin nyo po, to moderate, ayan, nag-moderate na. So, pumapalo lang sa light to moderate madalas ang naging pag-ulan namin sa Caloocan. So, usually, ganyan ang madalas. Minsan-minsan lang siguro tayo sumpong ng biglaang heavy rain showers. Depende po sa dala ng surface trap at monsoon trap na dala ni Bagyong Isang. Sa lowest temperature na itala, naki-weather station, kanya ng 7:02 AM, nakapagtala kami ng napakababa na 24.7 degrees Celsius. Kahapon, dahil sa naging gloomy na kami maghapon, ay pinakamataas na namin ay 30 degrees Celsius lamang. Kahapon ito, nag-peak 4:47 PM. Ibig sabihin, napakababa rin ang naging heat index na namin kahapon, which is lumabas naman yan sa forecast. Kahapon, 37.7 degrees Celsius lamang ang heat index namin sa Caloocan. So, ngayon ay kung titingnan natin ang heat index ngayong araw, wala tayong magiging komento sa buong Nodo Luzon. Hanggang sa Nodo Luzon, inaasahan natin mababa lamang ang ating heat index niyan. Ayun, mula sa amin sa Caloocan, 28 degrees Celsius to 29 degrees Celsius lang.
So bukas pa medyo tataas ito. So ngayong maghapon mababa at wala tayong magiging komento. Napaka-caution lamang ng aming heat index at napakababa lamang kaya wala kaming inaasahan na pagtaas ng heat index. Kabilang na ang buong Northern Luzon hanggang Southern Luzon dahil nga po sa presensya ni Bagyong Isang. Kaya wala tayong masyadong ifo-forecast dito sa buong Northern Luzon. Siguro sa may bandang Cebu, tingnan po natin dahil at least dito medyo katamtaman ang panahon. Makikita natin sa Cebu ay 38 degrees Celsius po ang inaasahang heat index ngayong umaga. Papalo ito hanggang 41 degrees Celsius. Mamayang alas 12 hanggang alauna ng hapon. Yan. Bagamat manageable naman, hindi naman ganun kataas, so okay lamang. Hindi naman pumapalo ng at least 44 degrees Celsius. Sa bandang Mindanao naman, dito mas moderate ang panahon sa kanila pero may mga cluster lamang pag-ulan. So, medyo mababa pa rin ang heat index sa kanila. Yan, may mga kalat-kalat na pag-ulan dahil mayroong mga surface po dyan. Halos nagkikreate na naman ng panibagong intertropical convergence zone. Again, kasi yung intertropical convergence zone namamagitan dito sa may ng Indonesian Peninsula. So, baka tumaas yan dahil mayroong namumuo nga pong trough dito sa may ng Palau na maaring mag-regenerate ng ITZZ. So, asahan ninyo ang maging maulan, maging dito sa may ng kaluran nga po ng Zamboanga Peninsula. Kaya, mababa rin ang inaasahang heat index. Ayan o, mababa. So, wala po tayong komento sa halos buong bansa. Mababa rin ang inyong heat index. Although, mas moderate kayo ngayon dyan so far. Lalo na sa may ng silangan ng Eastern Visayas o Southeastern Visayas at bandang Mindanao. Hindi kagaya sa amin sa buong Luzon ngayon na masaturated dahil sa presensya na ngayon ni Bagyong Isang. Samantala kung itatabi naman natin sa PX extremes in past 24 hours, nangunguna ang Butuan sa may pinakamataas na air temperature na 33.3 degrees Celsius, although wala sa 35 degrees Celsius dahil medyo overcast and gloomy ang halos buong bansa. Sa lowest temperature sa Baguio City naman ay nasa 18 degrees Celsius po ang kanilang lowest temperature. So, medyo mataas ng konti yung lowest nila. At sa Inulan naman, ang Diet Camarines Norte, nakaranas pa rin sila ng 64 mm na total rainfall. Sa amin sa Caloocan kahapon, 6.6 mm lamang ang total rainfall namin. Pero ngayong araw, mas mataas na, 11.1 mm na ngayon ang total rainfall namin ngayong araw. So, nasa madadagdagan pa yan dahil patuloy pa rin ang mga kalat-kalat na pag-ulan. At sa buong loob ng 7 araw, nasa 129 mm na po total rainfall namin o 270.3 mm ang total rainfall na namin for the month of August. So mababa pa rin ang average rainfall namin na supposed to be 472.6. So at least 211 mm pa ang mababa o below difference ng average rainfall namin for the month of August. Well, tingnan natin kung mahigitan pa yan. Sa ating outside humidity na ngayon ay nasa 97%. So, highly saturation ng ating outside humidity ngayon. So, alam na po natin mangyayari. Mahina o mahirap, medyo mahirap magpatuyo ngayon ng sinampay ha. Bumaba ito ng 1% since last hour. At ang ating atmospheric pressure, 1,008 hectopascals. Instead ito since last hour. So, makikita ninyo medyo mataas yung ating atmospheric pressure. Alanganin na sa 1,008 hectopascals. Hindi siya ganun kababa. Kaya hindi ganoon katindi yung intensification nitong si Bagyong Isang. Pero nag-reach pa rin siya sa tropical depression category dahil at least meron pa rin low level convection siyang na-generate. Sa atin namang high tide low tide status, gaya nating sinabi, ay 1.4 meters pa rin ang in-expect na pinaka-high tide ngayon ng kasalukuyan. So kung malakas po ang buhos ng ulan ngayon sa inyo dyan, sa ibang parte ng Northern Luzon, inaasahan po na mabilis po ang pagbugso ng tubig baha dahil high tide po tayo ngayong kasalukuyan. Ayun o, high tide po. May mahigit 6 hours pa para mag low tide. So, asahan po natin na mataas ang ating sea level na 1.4 meters pa rin. At dahil naman dyan ay inaasahan din na malakas po ang bugso ng hangin. Pero kung titingnan natin yung inaasahang alon, malamang mataas yan sa may bandang Aurora region hanggang Bicol region siguro. Pero double check natin gamit ang ating Tropical Cyclone Assessment Monitoring for significant wave height. Hindi naman ganun kataasan ang alon. Pero yung bugso ng hangin dahil nga po sa trough nitong si Isang ay asahan natin na malakas pa rin ang gale force winds natin lalo na sa buong bahagi ng baybay ng Kasiguran Aurora. Sa kanlula naman yung bugso naman ng habagat
dito sa may bandang Timog Kanluran kasama na ang Palawan sa may bandang West Philippine Sea, medyo alalay na lamang sa mga papalaot ngayong araw, just in case. Pero wala naman tayong nakataas na pag-alon ayon sa ating significant wave height courtesy o Pag-asa. Sa space weather, sa mga nagtatanong dahil unsettled daw, well, meron tayong alert of electron content, pero dito is 1:44 AM pa lang na madaling araw ito nag-exceed. Bagamat 1,000 photon flux per unit ang na-detect, pero yung potential impact nito sa satellite systems ay may mga ilang significant charging lamang dahil sa pagtaas ng effectivity ng 2 MeV integral flux. Wala naman masyadong mataas sa ating NOAA KP index at yung blackout mababa rin, maging ang solar radiation, pero may mga nadedetect kasi na 1,000 PFU. So kung titingnan natin dito sa solar flare ay hindi naman ganun kataasan ang photon flux. Ganon din sa solar X-ray flux, wala naman masyadong problema. Yan. So hindi ganun katindi yung epekto. Wala rin tayong masyadong X-ray flux. Pero may nadetect kasi na mga ilang unsettled lamang na geomagnetic field. Ayan, KP index of 3. So, wala masyadong ikabahala, pero matindi lamang yung arrival sa ating magnetometer dito sa ating chart. So, nag-aabove po yung solar wind speed po, around 502 to 505 kilometers per second. So, halos nasa 1.8 million km per hour po yung bilis niyan. Yun lamang ang medyo concern natin ng bahagya. So, walang masyadong auroral activity. Wala masyado base rito. Yung ating plasma density, although medyo may mga pasaring lamang na mga plasma density, hindi naman direkta sa Earth. So, wala tayong masyadong alalahanin sa D-region absorption. So, fairly lamang ang conditions ng ating HF band sa umaga, pero may mga poor lamang between 10 to 12 meters sa gabi. So, walang masyadong magiging problema sa mga nagtatanong kung meron tayong mataas na solar activity. Yan. So, natiling unsettled lamang yung ating geomagnetic field ha, mga folks. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:43 AM. Inasang lulubog po ito mamayang 6:14 PM. At wala po tayong moonrise and moonset muna dahil halos new moon na po ito at 2%. Pero kung titingnan ninyo, halos hindi pa ito nag-moonrise. So, wala po tayo muna i-report dahil 2% na lamang po illuminated niyan. Diretso agad tayo sa ating local weather outlook para ngayong weekend. Magiging maulap po ang ating maghapon ha dahil sa presensya po ni Bagyong Isang. Automatic 100% chance of rain. At bukas ng Sabado rin. Ganon din ang aasahan nating precipitation rate. High sa lowest temperature expected, maglalaro 28 to 29 degrees Celsius. Ang lowest temperature expected ay nasa 24 degrees Celsius. Base naman sa local weather advisory, bagamat sobrang late na ito, kanina madaling araw na mataan nila si Bagyong Isang na ngayon sa layong 150 km east ng Baler Aurora. Base yan sa reference point ni Pag-asa ha. Yun. Mga ganyan na lamang talaga yung layo niyan kasi yung reference point natin ngayon kay Isa ngayong umaga ay nandyan na sa may bandang halos below 150 km na. Diyan sa silangan po ng Kasiguran Aurora. Kung Baler Aurora ang magiging reference point natin, at least mga below 150 km per hour. 150 km na lamang po yung layo yan mula sa silangan ng Baler Aurora. So, yun po yung analysis natin ngayong umaga. Samantala, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita nga po natin yung malawak na monsoon trap at surface trap nitong si Bagyong Isang na malawak ang nagpapaulan na ngayon sa buong bahagi ng Nodo Luzon. Kabilang na ang silangan nga po ng Isabela hanggang Quirino na po yan. Kasama na ang Benguet, umaabot po yung pinaka-surface trap niya hanggang dito na sa buong bahagi nga po ng Quezon Province mula Baler Aurora, pababa na yan ang buong Camarines Norte. Yan. And the rest ng Calabarzon area, siyempre, apektado na rin ang Metro Manila. Kung titingnan natin gamit ang ating GK2A. Yan, tingnan natin kung updated po. Double check natin kasi minsan itong si GK2A hindi naman minsan updated. Tingnan natin kung maglo-load. So, mukhang walang data si GK2A. Ayun, nag-load na siya. Yan, time po natin. Dahil mabigat po yung data ni GK2A. So, medyo latest naman siya. At kita naman po, ay mas apektado ngayon ng mga heavy rain showers
ang buong Quezon Province na. Yan, nagpapang-abot na yan dito sa baba ng Atimonan hanggang bandang Camarines Norte nga po. Kitang-kita, base na rin sa satellite imagery. Mga ilang moderate rain showers to some heavy rain showers na ngayon ang nararamdaman ng mga taga Ilocos Sur. Ilang bahagi dyan sa may bandang Abra, Kalinga Mountain Province, Ifugao. Yan, kasama na ang Benguet, medyo may mga ilang moderate to heavy rain showers dyan. Moderate to heavy rain, kasama na ang La Union, na Mabiskaya, yan, at sa Pangasinan area. Naglalaro moderate rains, karamihan, maya-maya maghe-heavy rain showers na yan. Kasama na ang buong Zambales, yan, hanggang Iba na po yan, Olongapo, hanggang Pampanga, Gapan, pababa na yan ang bandang Bulacan at Metro Manila. Ayan, nakakaranas na rin tayo ng sakop ng mga pag-ulan na ito. Yan, so mula dyan sa buong Calabarzon area and the rest ng Mimaropa, kasama na dahil nagsama na rin ang daloy po ng ating habagat, nagsalubungan na siya ng monsoon trap ni Isang, kaya mataas po ang accumulated water vapor dito sa kanlurang bahagi nga po ng South Luzon, kasama na ang kanluran nga po ng Luzon, dyan sa may bandang Zambales, kasama sa may bandang Manila Bay, kaya moderate to heavy rain showers din ang nakikitaan natin na magiging pag-ulan dito. Ayan malawakan po yan, kabilang na ang buong Mindoro hanggang dyan sa buong bandang Palawan na nga po. Ayan kitang-kita po sa satellite imagery, and the rest ng buong South Luzon hanggang Bicol region na yan, kasama na ang isla ng Marinduque, Mapamasbate man yan, Romblon, at maging sa ilang bahagi ng kaluran ng west portion sa Visayas, yan, sa Panay Island po. Asahan po ang magiging kalat-kalat na pag-ulan ninyo dyan hanggang Iloilo, hanggang dyan sa may bandang Negros Occidental, mula Bacolod, pababa na yan ng Sipalay, at kasama na ang Negros Oriental sa bandang Bayawan hanggang Dumaguete, at dyan sa Guihulingan. Yan. So dahil malaki po ngayon ang issue ng flood control na nagkaroon nga po ng mga paghearing na ngayon, ay magkakaroon na naman tayo ng problema sa mga pagbaha. Dahil lumalabas pala, hindi pala lahat ng flood control project ay naisakatuparan. Bagamat naglaan nga po ng bilyon-bilyon pondo para rito. So ang karamihan nga pala, hindi pala naitayo talaga. Kaya patuloy pa rin makakaranas ang mga kababayan natin na mga pagbaha. Lalo na dito sa may bandang Kanluran nga po. So ingat na lamang po sa mga pagbaha dahil high tide nga po tayo ngayon. Kabilang na ang buong Aurora region. Kabilang na ang Metro Manila. Damay-damay na tayo dyan hanggang bandang Calabarzon na binanggit natin kanina. Sa buong Visayas region naman, very overcast din tayo dyan. Very gloomy rin ang iiral. So asahan din ang mga kalat-kalat na mga ilang moderate to heavy rain showers ang iiral. Pero very scattered po ito. Kabilang na ang eastern portions ng Samar region, northern part ng Samar. So kabilang na ang buong Borongan, eastern Samar pababa ng Gian. So asahan din na maulap ang Hipapurin. Kabilang na ang buong Leyte. Magiging overcasting gloomy tayo, kalat-kalat din ang pag-ulan na may ilang pagkilat at pagkulog. However, at least dyan sa inyo, sa eastern portion sa Visayas hanggang bandang Leyte at Bohol, medyo mas moderate o nagiging mas moderate po ang paligid ninyo dyan. Kasama na ang bahagi ng Cebu. Although overcast at gloomy ang mas dadalas na iiral. So may mga kalat-kalat rin na pag-ulan ang iiral sa inyo dyan Hindi nga lang sintindi gaya dito sa bahagi nga po ng kaluran ng Luzon hanggang Mimaropa area. Sa Mindanao naman, dahil sa extension ng trough, yan, may mga surface trough tayong umiiral dyan, kaya expected within 24 to 48 hour period, magkakaroon tayo na potentially intertropical convergence zone. Ayun, mula manggagaling po yan sa pinaka-Palau, dyan sa eastern part ng Mindanao. So dahil po dyan, yung trough na yan ay magkakaroon ngayon ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Although makikita natin dito, at least medyo mas moderate ang panahon ninyo sa buong Mindanao. Magiging kalat-kalat din ang pag-ulan sa buong Zamboanga Peninsula. Yan, mga ilang light to moderate showers ang nakikitaan natin dito, lalo na sa katimugan ng Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay at Zamboanga City. So madalas mga light to moderate showers ang madalas na iiral na may kasamang pagkulot o pagkidlat. Ganon din sa ilang bahagi po ng Barm at Lanao del Sur and the rest ng Nono Mindanao, bagamat nagiging katamtaman, paminsan-minsan kayo makakaranas ng mga ilang light to moderate showers. Ayun, kitang-kita naman po yung traversing ng trough na ito sa Agusan del Sur, kasama na ang Malaybalay Bukidnon, Valencia, hanggang dyan sa may bandang Lumbabayao, Lanao del Sur po. Ingat na lamang kung in case magkaroon ng biglang clusters na heavy rain showers. Although kitang-kita naman sa satellite imagery, hindi ganoon katindi ang magiging buhos ng ulan. Kabilang na ang buong Surigao region, kasama na ang Surigao del Norte hanggang Surigao del Sur po,
Karat-karat na mga mahihina't katamtamang pag-ulan ang iral mula Butuan hanggang dyan na rin niya sabi ng Agusan del Sur, Surigao del Sur, kabilang na ang ilang bahagi po ng Davao region. Although mas moderate ang panahon sa bandang Davao de Oro o Compostela Valley, Davao del Norte kasama na ang City of Davao, overcast naman ang magiging panahon ninyo sa maghapon. Medyo maulap. Kaya mababa ang heat index sa inyo dyan, kabilang na ang Davao del Sur hanggang dyan sa dulon-dulo na yan ng Jose Abad Santos, Davao Occidental. Kalat-kalat din ang mga ilang light to moderate showers na nakikitaan natin sa buong bahagi nga po ng Davao Occidental, patawid na yun ng General Santos and the rest ng Sorsogon area. So at least dito sa halos buong Mindanao, medyo katamtaman lamang ang generalized na magiging panahon ninyo. Mga ilan lamang na mga scattered isolated rain showers ang mas madalas. So sa nalalabi ng buong bansa, makikita natin ang mas iiral pa rin ang malawakang ulan sa buong bahagi ng Northern Luzon. Binanggit na natin yan 40 to 50% ang tropical cyclone strike probability dyan sa buong Northern Luzon, at kasama na ang buong Southern Luzon na naglalaro 30 to 20%, kabilang na ang Metro Manila at buong bahagi nga po ng kaluran ng Mimaropa. Yan, kasama na. So ingat na lamang po sa mga potensyal na pagbaha dahil inaasahan natin hanggang bukas po tayo makakaranas ng ganitong mga malawakang pag-ulan dahil kay Bagyong Isang. Ayan o, mataas po yung water vapor. Kung titingnan natin yung water vapor sa PES at yung rain potential ngayon, hopefully mag-load, mukhang wala. Walang data sa rainfall potential. Ay, meron. So, walang latest data itong si Pag-asa para sa ulan. So, makikita lang natin yung water vapor. Malinaw lamang ang mataas na water vapor above 50 mm ang expectancy sa buong Quezon Province, Southern Luzon. Yan, kabilang na ang buong Camarines Norte. So, apektado na ang buong Central Luzon yan na binanggit natin kanina, kasama na ang buong Mega Manila hanggang Calabarzon na yan. So, malinaw naman yan maging sa ating CMS Doppler Radar Imagery. So, kamustahin na natin ang binabatayan na katataas lang na tropical depression na si Bagyong Isang o 90W. Ayan. As of 11 o'clock AM, ay under tropical depression category na po siya. Yung kanyang 10-minute average sustained wind, 45 km per hour, malapit sa gitna at bugsong umaabot na ng 59 to 60 km per hour. Pero to be exact sa ngayon, 59 km per hour po yung kanyang reading dito sa aking tropical cyclone sector. Mabagal na ang pagkilos niya pakanluran sa bilis na 14 km per hour. So medyo babagal, kaya halos hanggang bukas talaga tayo uulanin nito dahil bumagal na nga po ang pagkilos niya pakanluran. Ang distansya o layo na ngayon nitong si Bagyong Isang, nandito niyan sa Kasiguran Aurora. Yung pinaka-point niya base sa aking TCFP ay nandito na yan sa bandang pagitan ng Kalangkusan o Kasiguran Aurora na ang pinaka-sentro ni Bagyong Isang. Ayan, nandyan na ngayon ang pinaka-sentro niya ngayon. So, ingat po sa mga kababayan natin dahil kayo dyan sa buong Dinalungan hanggang Kasiguran Aurora hanggang Dinapige, Isabela ay makakaranas ng mas malakas na bugso ng hangin, at least naglalaro around 45 km per hour nga po. So, yung bubugso niyan at least hanggang 60 km per hour po yung expectancy na pagbugso niyan. Yan. Hindi naman ganon katindi o destructive ang magiging dala nitong si Isang. However, yung dala naman na ulan nito dahil hahatakin nito yung ating habagat at magdadala ng malawakang ulan nga po sa buong Luzon. Kabilang na ang Metro Manila. So, yun na lamang ang medyo pagtutuunan natin ng pagsin. Lalo na mabilis po tayong babahain dahil kasalukuyang high tide nga po tayo ngayon. So, dahil nga po dyan, ang kanyang 1-minute average sustained wind niya ngayon ay 51 km per hour at maximum sustained wind na bugso, 66 km per hour. Central air pressure ni Isang, 1,005 hectopascal. So, medyo alanganin talaga yung kanyang intensification. Yan. Bagamat medyo malayo na siya o masyado na siyang malayo sa reach ng high pressure area dito sa may bandang south of Japan, kaya medyo nakakahinga na ng konti itong si Isang para magkaroon pa ng intensification. Kaya, gaya na ating mga report nung isang araw, pagka-traverse nito within 24 to 48 hour period, pagka-exit nito sa bandang kaluran ng either bandang Ilocos region or bandang La Union, depende sa magiging kilos niya dahil napakalawak pa ng cone of error niya o yung uncertainty, ganyan. Malawak. So, either way na e-exit ito bukas,
ay magkakaroon pa daw ito ng re-intensification dahil pagtungtong nito sa karagatan, magkakaroon na naman siya ng reorganized circulation. So, magkaroon man ito ng rapid or RI, at least nasa karagatan ito ng kanluran ng Nolo Luzon. However, hindi pa rin tayo ligtas sa patuloy na uulanin, bunsod pa rin ng surface trap ni Bagyong Isang. Ayan, kitang-kita nga po natin kung iloload natin yung satellite imagery. Napakalawak po nung kanyang circulation. So expected, maaaring magtaas pa rin si Pag-asa ng Tropical Cyclone Wing Signal number 1 sa ilang bahagi ng Quirino or Aurora region. Malamang dito sa may bandang Kasiguran, Aurora siguro baka magtaas ng at least Tropical Cyclone Wing Signal number 1. Yung aking estimation kasi sakop hanggang bandang Ilagan, Isabela, Ifugao hanggang Mountain Province, Central Luzon sa Nueva Vizcaya hanggang San Jose at Nueva Ecija. Yan yung estimate na pasok sa range ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Pero dahil napakahina ng kanyang intensification, napakaalanganin, malamang ang mas apektado lamang ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1 dito lamang yan sa pinakamalapit sa sentro niya, ang Kasiguran Aurora, Dinalungan hanggang Dinapigi siguro. Maaring madamay na hanggang Baler Aurora siguro. Yan. Kung i-drawing natin, malamang ang i-declare lang na TCWFP o Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ay bahagi lang na dito siguro. Yan, yung area na yan. So, si Pag-asa na po ang magdidesisyon yan, pero yung estimation natin, halos kabilang na ang Ilagan, Isabela, pababa na yan ng Santiago, Quirino, hanggang Nueva Ecija. Yung estimate natin na pasok sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Hindi naman masyado delikado yan dahil signal number 1, medyo makakapagbugso pa rin yan ng hangin at least around 69 km per hour. So, yung floater niya, makikita mo, napakabuhaghag. However, ay kitang-kita naman, malakas pa rin yung kanyang low-level convection dito. Yan o, nag-landfall na siya sa may bandang Kasiguran Aurora. Yan. Nag-landfall na siya sa kabandang Kasiguran Aurora. So, ang Kasiguran Aurora, ang unang naging direct contact ng bagyong si Isang. Yan. Yan po ang malinaw niyan. Mula naman sa ating Spaghetti Os model o Tropical Cyclone Intensity Forecast, sa susunod na 24 oras daw ay within 2 to 3 days, posible pa raw itong magkaroon ng intensification at maging tropical storm. Malamang by the next 48 or by the next 3 days siguro, posible pa itong lumakas at umabot sa tropical storm category at 66.2 km per hour. Ayan o. So, posible pa itong umabot ng tropical storm. Yan. To 76 km per hour. So, 66 to 76 km per hour yung estimated na forecast. Within 2 to 3 days po yan, ha. Malamang palabas na yun ng Philippine Area of Responsibility. Posible pa itong umabot sa tropical storm category na. So, malamang nandito na yan sa may bandang Kaluran. Dito. Malamang nandito na yan. Dito, baka nandito na yan. Bago umexit ng PAR yan, either bukas po, bago maghating gabi ng 24, so tingnan po natin, dito baka mag-re-intensification yan and then magiging tropical storm bago tuloy umexit ito ng PAR. So tingnan natin ang possibilities mga folks dahil yun ang lumalabas sa empirical forecast ni Bagyong Isa ngayon. As of 11:01 AM po yan yung forecast niya, ha. So pwede pang magbago yung mga forecast din anytime or within 6-hour period po. At kung sisilipin naman natin yung extension forecast ni Bagyong Isang gamit ang ating Tropical Cyclone Assessment Monitoring. Yan. Mula sa pinaka-computer models po ng JPS, makikita natin dito, nag-re-intensification nga po, ayan o, si Isang at naging tropical depression pa siya. Ayan o, naging tropical storm, ayan o, bago umexit ng PAR. Bukas daw ito, you know. Bukas, yan. Malinaw po yan, bukas daw. So bago ito umexit ng PAR ay posible pa ito umabot sa tropical storm. Kay CMWF naman, kung titingnan natin sa latest forecast niya, yan, ipiprevious natin. Dito makikita rin natin, no, naging tropical storm din. Ayon dito sa forecast ni ECMWF bago umexit ng Philippine Area of Responsibility bukas, mukhang aabot pa siya sa pagiging tropical storm. So malamang uunahan niya ni Japan Meteorological Agency at Pag-asa na magtataas yan sa tropical
storm category kay Bagyong Isang. Pero nandiyan na sa may bandang kaluran, medyo malayo-layo na siya sa may bandang kaluran ng Ilocos Region hanggang Zambales. Yan, nasa bandang West Philippine Sea na siya bago umexit ng PAR. Siguro bukas yan maghapon, bandang hapon siguro bago maghating gabi nga po ng August 24. Yan, at least malinaw po yan mga folks ha, may potentially talaga siya maging tropical storm pa at kay NABGEM naman ganun din ang nakikita rito. Ayan o, magiging tropical storm din siya. So mukhang mataas ang confidence niya ha na magiging tropical storm pa siya, na tumutugma naman dun sa ating spaghettios o tropical cyclone intensity forecast na within 2 to 3 days ay aabot pa daw ito sa pagiging tropical storm. Yung malinaw yan mga folks ha. So mataas po yung confidence nila. At kay Japan Meteorological Agency, gamit ang ating global spectral model, kung titingnan natin dito, malinaw din na bago umexit ito ng Philippine Area of Responsibility by August 23 or 24, yan. Kung US Universal Time Coordinates kasi ito, malamang August 24 ito na madaling araw sa atin sa Pilipinas, ay malamang ay e-exit na ito ng Philippine Area of Responsibility. Yun yung estimated natin na e-exit ito ng PAR. So either bukas po yan bago maghating gabi or mga 24 na madaling araw. Yan. So yan po yung maliwanag natin na bilang tropical storm category. Base dito ha sa global spectral model. Ayun po yung pinaka boundary niya. At mula sa pinaka mean sea level pressure naman, ayan, makikita natin ay dito medyo alanganin pa siya. Pero at least expected din na bukas nga po ito bago siguro maghating gabi or madaling araw ng 24, exit talaga ito ng PAR. Pero dito, uncertain kung aabot siya sa pagiging tropical storm dahil nasa 1,008 hectopascals yung circulation niya. Yan o, to 1,006. So dito, hindi pinapakitaan dito na aabot ng tropical storm. Dito, medyo aabot ng tropical storm category. So, mari itaas pa rin yan ni Pag-asa at Japan Meteorological Agency bukas bago umexit ng Philippine Area of Responsibility. Either bukas po yan ng bago maghating gabi or 24 na ng madaling araw. Itaas yan as tropical storm category. So, either way ay palalakasin lamang nito yung ating habagat na magdadala po ng malawakang ulan pa rin sa South Luzon, kabilang ng Mimaropa, Metro Manila at bandang kanluran ng Northern Luzon pa rin yan hanggang bukas po yan. So yan po ang malinaw natin na analysis at yung binabantayan nga po natin na medyo namamataan natin dito sa may bandang silangan ng Eastern Mindanao. Ayan. Noong isang araw pa pero napaka disorganized pa nga po. Then embedded ito ng intertropical convergence zone na nakikitaan na natin sa satellite imagery. Pero until now medyo uncertain kung ito ay magiging invest. So tingnan na lamang po natin. Dahil kung titingnan natin sa mga satellite imagery ng mga multi-computer models, napaka-alanganin yung development. Mula kay GPS kasi, pahilaga ang kilos nito. Kay ECMWF naman, ay kung titingnan natin yung animation, halos sa tropical wave lamang nakikitaan natin dito sa may bandang Palau. Kay NABGEM naman na mas agresibo, kung titingnan din natin yung animation niya, ay tropical wave din na nakikitaan dito. Ayan o. Tapos magre-re-enhance ito sa may bandang Northern Mariana Islands at makikitang kikilos ito pahilaga. Yan. Pahilaga ang nagiging kilos niya. So napaka-erratic pa nung forecast nito. Pero tuloy nating babantayin dahil gaya nga po na ating mga reports, medyo merong favorable na rito. Yan. Dito walang latest update tayo sa pinaka-convergence. So, hindi natin malaman pero double check natin sa mean winds dahil sa mean winds mayroon tayong backup kapag walang data feed dito sa ating Western Pacific Basin natin. Yan. Kung titingnan natin yung convergence dito ay makikita natin medyo shallow pa siya pero mataas na po yung kanyang convergence dito. Sa may bandang silangan ng Mindanao po yan. Vorticity, double check natin yung vorticity niya kung mataas. Yes, medyo nagmo-moderate kahit papaano sa may bandang Palau po, pero disorganized din ang kanyang circulation kung ito ay magiging invest sa ngayon. So, uncertain pa rin yung forecast nito. Pero kung titingnan natin sa tropical cyclone strike probability, maabot na sa at least 30% yung effectivity nung surface trap dito. So, may maliit na tsansa na matawag ito as invest low pressure area pero napaka-shallow po ito, embedded kasi siya ng intertropical convergence zone. So hindi natin ni-ruled out ang posibilidad
na maging invest ito. Pero maaring manatili lamang ito bilang shallow trough o tropical wave na magpapaulan dito sa may bandang silangan ng Mindanao at Eastern Visayas. Itong si Isang, makikita nga po ninyo ay tatawirin nito ang buong Luzon hanggang bukas po yan. And sa loob ng 48 oras ay babaybay nito ang bandang kanluran na po ng Nodo Luzon, patungo na naman sa direksyon ng bandang Haina na naman. So in the next siguro within or next 120 hours ay tutumbukin na po nito ang halos kasama na naman ang Vietnam. Apektado rin na malamang ang Hong Kong at bandang Hainan nga po. So ingat na lang po kung may mga kababayan po tayo dyan sa may bandang Vietnam na naman na makakaranas na naman ng mga pag-ulan within 120 hour period po ha. So paghandaan na po natin. Sa ngayon ang buong Luzon muna ang mas maapektuhan nitong si Bagyong Isang at yung itong shallow trough nito na nasa 30% no tropical cyclone strike probability nito kung double check natin sa mga susunod na araw by August 25. So Monday na po ito to Tuesday. Maapektuhan na ang silangan ng Visayas at Mindanao, maapektuhan na rin ilang bahagi nga po ng Southeastern Luzon. By Monday po yan, and then by Tuesday po, August 26, apektado na rin ang halos buong Bicol region, Eastern Visayas, and then medyo kumikilis ito pahilagang kanluran. And then meron na naman panibagong strike probability dito sa silangan uli, bandang Guam or bandang south of Guam o southeast ng Guam. So dahil nga po embedded ng intertropical convergence zone tayo starting ngayong araw hanggang sa lumapit po itong substep nito ay not ruled out na magiging isang invest po ito ha. Depende sa kanyang development kung sa mga susunod na 48 oras o within 120 hour o 55 hour period magkakaroon ito ng mahinang upward low convection. Tingnan na lang po natin na sa ngayon hindi pa significant yung development niya. Sa ngayon medyo nagsha-shallow trough lamang siya base dito sa forecast ng tropical cyclone strike probability natin. So again, sa mga nagtatanong kung may low pressure area daw po, hindi po natin i-ruled out yan. Nasa ngayon ang strike probability nga po niya naglalaro sa hanggang 30% po hanggang Lunes o Martes yan. Base dito sa ating ginagamit na tropical cyclone assessment o yung tropical cyclone activity genesis. So malinaw na maapektuhan muna o mararamdaman ng mga pag-ulan mula sa eastern part ng Southeastern Luzon, Visayas at Mindanao area. Yan, mga at least 5 to 10%. So baka sa whole week na ito bago matapos po siguro ang month of August magkakaroon tayo ng mga pag-uulan dito. Yan, may kasunod pa nga po na isang shallow trough na naman. So tingnan po natin, babantayan natin itong trough na ito kung itong embedded ng intertropical convergence zone na ito sa susunod na linggo magiging isang aktibong low pressure area na sa ngayon disorganized pa. Hindi pa natin masabi sa ngayon. Yan, dahil napaka-trough lamang at cluster lamang ang makikitaan natin sa ngayon. Until lumitaw yung upward low convection nito at yung magandang LLC o yung sea surface temperature sa kanya para magkaroon ng invest development. Sa ngayon yung mga pag-ulan lamang ang magdadala nito this coming week o susunod na linggo ang magpapa-epekto muna rito sa silangan nga po na ating binanggit sa Mindanao hanggang Southeastern Luzon. Samantala sa ulat lindol, dahil sa nandirito na nga po sa Luzon, itong si Isang ay balik sa noisy na naman ang aking seismograph. Ayan o. So dahil sa nagiging noisy na naman ang aking seismograph, so medyo pahirapan na naman tayo makakadetect ng mas minor na below 3, magnitude 3.0, pero above niyan ay madedetect pa rin natin. Sa ngayon, so far ay wala naman tayong nadedetect na unusual na detection. Yan. Kahapon lamang bago maggabi nagkaroon ng medyo teleseismic earthquake. Kagabi po ito, ayan o, na-detect na aking seismograph pero hindi naman ganun kalakasan, na-detect lamang ito kagabi. Kung sisilipin natin sa International Seismic Network kung aling area yan, ayun, nagkaroon nga ng magnitude 7.5 sa may Drake Passage, kaya ito ang na-detect, ayan o, kahapon. So bandang Drake Passage ito, South America. Ayun, magnitude 7.5 ang lakas niyan. Napakalakas niyan. Na which is na-detect ng aking seismograph.
Oras nito, mga bandang alas 8, mga 8:30 PM. Well, double check natin kung yan ay sa passage. 10:60 naman ito, oras natin sa Pilipinas. Ano, base dito, 10:16 PM. So, alas 10 ng gabi. Yan, 19:20. Hindi alas 6 ng kagabi, hindi naman na-detect yan. Hindi naman yan dito. So, August 22. So, medyo kasalukuyan ito malakas ang pagyanig, magnitude 7.5. So, hindi na-identify dito sa aking seismograph. Malamang hindi mahina na yung arrival niya dahil ang makaka-absorb lamang ng malakas na seismic waves ang bandang Africa at Indonesia. Yung penetration niya para tumagos dito sa Pilipinas, napakaliit lang siguro. Pero mayroong malakas na magnitude 7.5 dyan sa may bandang Drake Passage At napakababaw nito. So, tingnan natin kung may tsunami ba. Lakas Well, unlikely naman. Wala namang nakataas na tsunami warning. Base naman dito sa ating data feed ni PBOX, wala namang naitaas na tsunami threat. Yan, wala namang nakataas sa tsunami threat ayon kay PBOX. So, wala namang destructive tsunami ang na-required. So, walang masyadong problema. Apektado lamang yung Gulf of America and States. Magnitude 7.5 po ito. Napakalakas din nito And so far ay wala naman gaano na nagkaroon ng mataas na epekto sa Southeast Asia. However, ay malakas pa rin yan. Hindi pwedeng baliwalain. So, sa loob naman ng ating bansa, so far ay kung titingnan natin sa short period seismograms ng data feed ni PBOX mula kaninang madaling araw, well, wala namang naitala na magnitude 4.0 dito. Yan, puro mga minor earthquakes lamang, kaya siguro wala tayong nadedetect. Diretso agad tayo sa historical earthquake since wala naman tayong nadetect na magnitude 4 plus sa maghapon. Ngayong umaga, for the month of August, yan, i-load natin. Nasa total of 673 earthquakes na po tayo. 648 dito, magnitude 2.0 pataas. 23 sa magnitude 4.0 at nanatiling dalawa ating magnitude 5.0. So, medyo kalmado pa rin yung ating tectonic plate sa Hilaga, pero maraming cluster sa may bandang Southeastern Visayas at Mindanao pa rin. So, medyo tuloy-tuloy pa rin ang medyo alisto natin at pag-iingat mga folks, lalo na dito sa may bandang Batangas nga po dahil nagkaroon tayo ng at least halos magnitude 5 nung isang araw dyan sa may bandang Calaca, Batangas. So, ingat na lamang po mga folks, and so far ay kukunti pa lang yung ating magnitude 4.0 at magnitude 5. Hopefully, walang masyadong magkaroon tayo ng mga malakas na pagyanig bago matapos ang month of August. Pero, siyempre, natural po yan na nagkakalindol po tayo. Panatilin natin maging alisto po, lalo na dito sa bandang Luzon. Dahil masyadong tahimik na naman ang tectonic plate. Baka nagre-regenerate na naman ng malakas na enerhiya ang mga pagyayanig. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Biyernes, August 22, 2025.
At hanggang dito na lang po ating Daily Weather Bulletin analysis para sa maulang araw ng Biyernes, August 22, 2025. Huwag pong kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.bimoweather.com para sa ibang detalye. Gusto nyo naman na hindi natin nasama ngayong umaga sa ating report at ngayong tanghaling tapat na naman. Kaya ingat na naman po sa mga kababayan natin lalo na sa may bandang Central Luzon at dyan sa may bandang hilagang bahagi ng Luzon na mas mataas ang epekto sa inyo ni Bagyong Isang. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa pinaka-reading mismo na aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks, mag-iingat pong lahat at magandang araw po o happy weekend po sa ating lahat.